Nagkabuni ang trainee sa loob ng training center at bumili ng sapatos na puti. Nike at Adidas pa ang brand na nagkakahalaga ng 7K or 7,000 para sa training. Naku, tama po ba ang desisyon mo? Pag-usapan natin yan. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga gamit na dapat mong dalhin kung ikaw ay magti-training na sa Philippine National Police Man, Bureau of Fire Protection, or Bureau of Jail Management and Penology man. Kung ikaw ay nasa official listing na ng recruits upang magti-take oath, ay bibigyan kayo ng listing kung ano ang mga gamit or bagay na dapat mong dalhin sa Regional Training Center. Bibigay ko sa iyo yung mga possible na dadalhin mo, especially yung mga common na binibigay nila. Una na riyan, ang possible mong dalhin ay ang botak short at olive green na active dry round shirt. Mahalaga ito na marami kang dalang botak at olive green kasi araw-araw mo itong isusuot doon sa training center. Kasi po, araw-gabi kayong magmasi-masi at magpapalakas doon sa loob. Ang susunod naman ay mamahalin mong sapatos. Hindi naman mali kung mamahalin yan. Pero isipin mo kung dapat ba ganito kamahal ang bibilihin mong sapatos tulad ng Nike, Adidas at iba pa. Kasi po maliligo kayo sa lapukan at mababasa lang yan doon. At hindi naman pwede na mamahalin kasi po sayang lang yan lalong-lalo na kung sakto lang ang pera ninyo. Ang importante lang sa sapatos ay dapat nakatahi ito kahit okay-okay pa yan or made in China. Kasi araw-araw kayo magtatakbuhan doon at dapat may extra ka, hindi lang isa. At kasabay nito na marami ka ring dalang combat socks, color black. Kasi po, ito yung isinusuot ninyo kung magpapalakas kayo. At puting medyas naman kung mag-aaral kayo sa academic or sa loob ng classroom. Huwag kayong bibili ng maong pants na masikip. Dapat malalaw po yan at stretchable. Kasi po, nagte-training kayo at magagamit nyo yan sa reception nyo. At hindi ka mahirapan during intensive masi-masi at during class hours na minimalas kayo, lalong-lalo na kung kulitan time na. Kasi po, pag masikip ay mahihirapan kang kumilos at makakatagpo. Expect na yon na araw-araw kang mamalasin pag nagpahuli-huli ka. Napaka-importante na marami kang dalang brief kasi po, pag mamalasin kayo or kukulitin kayo ng EI nyo, doon ay ipapaswa kayo sa lapukan man or sa kanal. Yung iba ay nawawala yung mga brief nila. Yun pala ay naisuot na ng classmate mo. Kasi minsan, pare-pareho lang kayo ng mga brief. Lalong-lalo na kung mumurahin lang ang binili ninyo. At pagkakuha mo pabalik sa iyo at naisuot mo ito, may buni na pala ang brief mo. Hays, naku po, isa ka na sa mga paggalaw-galaw during formation kasi nakakatihan ka na sa buni na galing ng classmate mo. Doon sa training center kasi ay may mga nagtatrabaho doon at minsan nakikusuyo ang mga trainee na magpapalabas sa kanila. Tapos, pag naipon yung gamit mo at gamit ng classmate mong may buni, yun, nagkakahawaan na ang mga trainees, lalong-lalo na sa medyas na may dalang athlete's foot or fungi. Mahalaga sa training ang time management at take life sa paglalaba na kahit tops na or dapat ng mga tulog ay sisikreto ka na maglalaba sa mga gamit mo at malalaban ang mga sapatos mong nababad sa putikan. Iyan ang diskarte para hindi ka mahawaan ng buni sa loob ng training center. Kasi po, napakahirap na may buni ka, lalong-lalo na during rank inspection or battalion formation na binabawal ang mga pagalaw-galaw. Kaya kung ikaw ay lousy or patamad-tamad sa training, ay araw-araw ka ring mamalasin doon. At kung hindi ka maging organized sa mga gamit mo at lalong-lalo na may inspection doon anytime, at mauubos yung mga merit mo. Mahirap po talaga ang training sa loob ng training center. At ang tanging maipapayo ko sa iyo na kung mapapagod ka ay tingin lamang sa itaas at isipin mo ang sakripisyo mo at ang sakripisyo ng mga magulang mo. At lalong-lalo na sa lahat, ang hiya ng iyong pamilya kung ikaw ay nag-quit sa mababaw lamang na dahilan. Kung meron ka natutunan, don't forget to follow and share para updated ka sa ating mga tips, lalong-lalo na kung may plano kang mag-a-apply sa Philippine National Police. Maraming salamat po.